Hi everyone, our topic for today, our verse for today is 1 John 4 to 3. And it states here, the Spirit from God confesses Jesus Christ as having come in the flesh, while a spirit from the God denies this, that this denial is the spirit of the Antichrist, which is already in the world. So, gusto lang ipaalam sa atin ng verse na to na yung ang mahalaga, yung Diyos natin nagkatawang tao. Jesus' divinity and humanity are pure salvation. Bakit mahalaga na malaman natin na ang ating Panginoon is nagkatawang tao? Bago maging tao si Kristo, siya muna ay Diyos. Walang issue doon. Ang issue is, sa ibang tao, yung nagkatawang Diyos. Yung Diyos na nagkatawang tao. Jesus is truly God and truly man. Sabi nga dito sa John 7, sabi dito, for many deceives have out in the world those who do not confess the coming of Jesus Christ in the flesh, such as the deceiver and the Antichrist. So, sapagkat nagkalat na sa sanlibutan ang mga mandaraya, ayaw nilang alalahanin natin Jesus Kristo ay dumating bilang tao. Nang ganoong tao ay mandaraya at kaaway ni Kristo. So, mahalaga na alam natin ang Diyos ay nagkatawang tao. Jesus' divinity and humanity are pure salvation. Impossible na magkaroon tayo ng kaligtasan sa ibang tao. Ang talagang tao ay isang Panginoong Hesukristo. Yun. So, how we can save if the man or yung Panginoon natin hindi siya nagkatawang tao? Paano tayo na-save? So, sabi nga dito sa Hebrew 2:17 to 8, therefore, he had to made like his brothers in every respect, so that he might become a merciful and faithful high priest in the service of God, to make propitiations of the sins of the people. For because he suffered when tempted, he is able to help those who are being tempted. Kaya kailangan siya ay maging kagaya ng mga kapatid sa lahat ng bagay upang siya ay maging isang maunawain at matapat. Pinakapunong pari ng mga bagay na inuukol ng Diyos upang gumawa ng handog na pagtubos sa mga kasalanan ng tao. Palibhas ay niligtas siya, nagtiis siya sa pagkatukso, siya ay makakasaklolo sa mga tinutukso kasi alam niya kung paano binuli, kung paano matukso. At kinakailangan na maging katulad siya ng kanyang mga brothers. To make propitiations for the sin ng mga tao. Ang Diyos pwedeng magligtas, pero hindi pwedeng maging mamatay para sa sa tao, di ba? Hindi pwedeng hindi pwedeng magligtas ang Diyos nang hindi siya nagkakatawang tao. Yung tao, pwede naman mamatay pero hindi kaya magligtas. So, napakahalaga si Kristo, alam natin na siya ay pure human and pure God. Diyos na nagkatawang tao para magligtas ng mga tao. Masasabi mo bang
Kung hindi siya nagkatawang tao, masasabi mo ba na nararanasan niya ang mga naranasan mo kung hindi siya nagkatawang tao? Hindi. Siya ay nagtiis sa mga tukso, 'di ba? Alam niya, naranasan niya kung paano yung mga nararamdaman natin, yung sakit natin, nagtiis siya. Alam niya yung pakiramdam ng tao. Alam niya yung pagdadalamhati ng tao. Alam niya yung pagdudusa ng tao. He suffer like what we suffer. Tayo ay naniniwala ang God, man suffer on the cross for our salvation. That's why He knows our feelings when we suffer. At sabi nga dito sa Matthew 11:28, "Come to me, all the laborers and we heavy landed, and I will give you rest." So, lumapit kayo sa akin, kayo mga naglulupaypay at lubhang nabibigatan, kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Yun. So, kasi naramdaman niya, alam niya. So, dapat tayong magpasalamat na nagkatawang tao siya. He understand what are feeling. The emotions that we have, alam niya yung pagdadalamhati natin. In fact, nagsuffer siya para maramdaman ko ano nararamdaman exactly ng tao. Sabi nga dito sa 1 Peter 5:7, casting all your anxiety on Him because He cares for you. Alam niya eksakto nararamdaman natin. Believe in true Christ and true God that we have. Sabi nga dito sa 2 Corinthians 11:34, but I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent cunning, you minds might somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. For if someone comes to you and preaches Jesus other than Jesus we preach are, if you receive different spirit from the spirit you receive, or a different gospel from the one who accepted, you put up when it easily enough. Alam natin. Kumbaga, ngunit nag-aalala ako, baka malaso ng inyong isipan at mailayo kayo sa tapat na pananampalataya kay Kristo tulad ni Eva na nailinlang ng ahas sapagkat malugod niyong tinanggap ang sinumang nagpahayag at may Jesus na ipinapangaral na iba sa ipinangaral namin. Tinanggap ninyo ang spirito at aral na iba ang itinuro namin sa inyo. So, dapat maging aware tayo. Itinuturo lang nito na kailangan natin maging aware. Ang Diyos natin, nagkatawang tao para maranasan, maramdaman, matutunan niya kung ano talaga ang pagiging tao. He is familiar with our sufferings, familiar with our weaknesses. Pour out all the burdens to Jesus. Pour out all the burdens to Jesus that we have right now. Kasi exactly, He cares for us. Hope you learned something in this verse. Thank you everyone and God.